Sa gitna ng China-Taiwan conflict, naghahanda na raw sa posibleng giyera ang Taiwan. Kung sakali, damay tayo dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Matapos ang higit isang araw na standoff sa pagitan ng isang Taiwan Coast Guard vessel at Chinese Coast Guard cutter malapit sa Pratas Island sa South China Sea noong Sabado, kampante pa rin ang Deputy Minister ng Taiwan Mainland Affairs Council na hindi sila basta-basta aatakihin ng China. Tuloy-tuloy din daw ang kanilang paghahanda at pagbili ng mga gamit pandigma. We have purchased 120 the state-of-the-art tanks from the United States. If they know that the cost is high, that will be very useful to deter them from actually engaging in a military action. Kabilang sa kanilang mga binili ang HIMARS o yung artillery rocket system na ginamit na rin sa nakalipas na balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Kasabay niyan, nilakihan din daw ng Taiwan ang pondo para sa kanilang Defense Department. Mula sa dating $20 billion, tinaas niya yan sa $31 billion. Ayon sa Maritime Affairs expert na si Attorney J. Batong Bakal, maituturing na deterrent din ng Taiwan ang pag-usbong ng kanilang semiconductor industry. Yan yung material na ginagamit sa gadgets tulad ng cellphones, computers, appliances, mga sasakyan at iba pa. Itinuturing ang Taiwan bilang pangunahing source ng semiconductors sa buong mundo. Kaya sakaling atakihin ang mga pagawaan nito, mawala yung mga foundries, yung mga factories ng mga computer chips dyan sa Taiwan. Lahat ng bansa apektado. Kahit ang China ngayon, kailangan din niya yung mga chips na yun. Itinuturing ng China na teritoryo ang Taiwan, bagay na matagal nang inaalmahan ng pamahalaan nito. Kaya kung matuloy ang giyera ng dalawa, ani Batong Bakal, hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas sa gulo. Strategic daw kasi ang ating lokasyon para sa mga kaalyado ng Taiwan. Pilipinas actually yung pinakamahalagang position, no, na malapit sa Taiwan na pwede nilang mapakiusapang makigamit, no, para nga matulungan nila o marespondahan nila kung kahit anumang nangyayari dun sa Taiwan. Kaya welcome daw para sa Taiwan ang mga isinasagawang balikatan ng kanilang mga kaalyado. Gayon din yung itinalagang EDCA site sa Cagayan. Any military deployment in the Philippines, for example, the HIMARS or the guided missile systems, when they're at the very northern part of the Philippines, the range of these weapons will be bigger. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, giniit ng Defense Ministry ng Taiwan na hindi sila maaaring umasa palagi sa mga kaalyadong bansa gaya ng Amerika na may mga nakaposting sundalo sa EDCA sites ng Pilipinas. Kailangan anilang isaalang-alang ang worst case scenario o yung posibilidad na walang darating agad na tulong. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng paghahanda at pagsisiguro na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa anumang gulo o krisis sa hinaharap. Nagbabalita mula sa frontline rito sa Taipei, Taiwan, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.